Hello guys, mga mommies and friends. Me again, Mami Julie B. So, bibigyan ko na naman kayo ng mga tips regarding sa freelancing. So, tara, start na tayo. Bago tayo mag-start, disclaimer lang, hindi ako expert sa larangan ito. Ang share ko lang sa inyo yung mga tips and knowledge na alam ko tungkol sa pag-freelance. So, ito na talaga. Start na tayo. So, anong mga nakaraang video, tinuruan ko kayo kung paano mag-apply sa Upwork, tapos yung mga scam na job post ngayon. At tatalakayin naman natin ay tungkol sa kadalasan na position na makikita nating nakapost sa mga freelancing sites. Ito yung virtual assistant. So, ano nga ba yung virtual assistant? Ang sabi dito, virtual assistant is a remote worker who provides administrative, technical, or creative support to client from a remote location. So, ito yung kadalasang nakikita natin sa mga job posts kasi ito yung kalimitan na hinahanap ng isang client, lalo na yung mga nag-start pa lang sa business, yung mga startup company. Ito yung kalimitan na pinopost nila kasi sila o yung mga virtual assistant yung makakatulong sa kanila para mapagaan yung kanilang mga trabaho. Kasi ang kadalasang client dito ay yung mga CEO o yung mga matataas yung position. So, ang example nito, yung mga client na nasa ibang bansa, kalimitan, kumukuha sila ng virtual assistant o sa madaling salita ay online secretary na makakatulong sa kanilang business. Yan, nagpo-post sila sa Upwork, sa Online Jobs PH, sa iba pang freelancing site dahil ginagawa nila ito para makaless sa expenses nila sa kanilang business. Bakit? Kasi kung kukuha sila ng tao doon mismo sa lugar na kung saan sila, for example sa USA, ang pinaka-minimum doon ay $35 per hour. So, yun yung nababayaran nila sa tao na yon, sa secretary niya, and then magpo-provide siya ng sarili niyang laptop para dun sa tao na yon, yung internet pa, yung kuryente pa. So, kapag ginawa niya ay kumuha siya ng virtual assistant, syempre yung hinire niya na tao na virtual assistant ay may sarili ng laptop. Yun na rin na nag-provide ng sariling internet. So, malilesen talaga almost half ng price o wala pa sa kalahati yung babayaran niya. Though, hindi man sila magkasama sa opisina, at least, may mga paraan naman para mabantayan niya yung online secretary niya. So, ano ba yung kadalasang ginagawa ng isang virtual assistant? Ang isang virtual assistant ay nagpo-provide ng number 1, administrative support. So, itong mga virtual assistant na to, yung nag-handle ng tasks such as email management, calendar scheduling, travel management, saka data entry para mas maging organized at maging efficient yung ginagawa ni client. So, pag sinabing organize, syempre, pagdating sa email, si virtual assistant na yung bahala sa mga inbox, sa pagko-compose ng mga messages, pag-reply doon sa kanyang emails or email. Ano pa? In terms of calendar scheduling, so si virtual assistant na rin o siya na rin yung bahala sa pag-organize kung sino yung ka-meeting ni client, kung anong oras yung meeting, siya na rin yung nagsisend nun. So, since may pareho silang shared sa Google Calendar or sa Calendly, so madali na para kay client, titignan niya na lang yon kung ano yung nakaschedule for that day. Sa travel management naman, usually yung mga client na medyo mahilig mag-travel or may mga travel para sa kanyang business, si virtual assistant na rin yung naghahanap ng kung ano airplane yung sasakyan niya, kung ano schedule ng pag-alis niya hanggang sa pagdating niya doon,
sa lugar na pupuntahan niya or kung ilan man yung kasama ni client, siya na rin yung bahalang gumawa nun. So, malilesen yung gagawin ni client. Parang wala na siyang iintindihin, kundi babiyahe na lang siya. Ano ba kadalasan na ginagawa? Kahit mo yung mga date or minsan may mga personal errands si client tungkol sa date niya or sa mga birthday ng kanyang mga loved ones, minsan si virtual assistant na rin yung gumagawa no, nagpapadala ng gifts, siya na rin naghahanap ng pwedeng ihanda. Usually, ganun yung inuutos ng isang virtual assistant. So, malaki talaga yung impact ng mga virtual assistant sa isang client. Ano pa? Ano pa ba ang ginagawa ng isang virtual assistant? Customer support. So, si virtual assistant ang nag-a-answer ng mga customers' inquiries, lalo na kung ang kanyang business ay mga e-com or e-commerce, process orders, at saka yung mga issue regarding doon sa kanyang products. So, wala nang intindihin si client, kundi titignan niya lang kung ano yung nagiging resulta ng ginagawa ng isang virtual assistant. Number 3, content creator. So, kalimitan, ito yung ginagawa ni client, ay ni virtual assistant as a social media manager na rin. So, siya yung nag-iisip or nag-e-edit ng content, siya na rin yung gumagawa or nagpo-post ng graphics. Tapos, siya na rin yung nagpo-post yung mga presentation na kakailanganin ni client doon sa kanyang mga social media. So, yun yung kadalasan ginagawa ng virtual assistant. Ano pa? Marketing assistant. Yung mga ganitong work ng VA o yung niche ng ganitong VA, sila naman yung nag-e-edit, nagde-design ng tungkol sa email template, yung mag-create ng blogs, yung ano pa ba, yung paano nila ipopromote, saan nila ipopromote, yung SEO optimization, yun yung kadalasang ginagawa ng marketing assistants na VA. So ano pa? Technical support. Ito yung ginagawa ng mga virtual assistant, lalo na yung mga IT, na sila yung gumagawa ng mga tungkol sa mga technicals. So, nagsiset up ng mga software, nagmamanage ng mga website, yan yung kadalasang ginagawa ng technical support na virtual assistant. So, kung may gusto pa kayong malaman sa mga susunod na video, tatalakayin naman natin yung mga qualities and skills na dapat taglayin ng isang virtual assistant. So, follow nyo lang ako, like and share itong post na to para sa susunod na videos natin. Yun lang. Thank you.